Naku po, medyo nakakatakot tong balitang to mga kapatid mula rito sa Times of India. Basahin natin yung title mga tol. Nagbabala ang Iran. Kung ano man daw o kung may mangyari man daw masama sa kanilang supreme leader, no, magsasagawa sila ng, sabi magkakaroon ng global consequences, sabing ganun mga tol. Ang tanong, ito ba'y banta? Naaatake sila sa lahat ng sulok ng daigdig. Kumbaga talagang magwawala sila mga kapatid. Sabing ganun, no? Will attack everywhere in the world o in world. Sabi rito, ayan Ulitin ko sa mga hindi nakakaintindi ng reaction video, hindi ako ang nagbabalita sa inyo. Nanonood tayo ng balita, nagbibigay tayo ng reaksyon, komentary, batay sa mga balitang ating nasasaksihan. Hindi natin pinatototohanan, hindi natin kino-confirm, do your own research. Basta tayo ay nagbibigay lamang ng ating reaksyon. Kasi maraming Pilipino hindi naiintindihan yung reaction video Sinasabi nila, ba't ka ganyan, nagbabalita ka ng ganyan, ba't ka nagbabalita? Hindi ako nagbabalita, ulitin ko Hindi ako nagbabalita, tayo ay nanonood, pareho tayo, ikaw, ako, sabay tayo nanonood ng balita. Ang ginagawa ko ay nagbibigay ako ng reaction, opinion, kritisismo sa ating napapanood. Okay, balikan natin ulit to. Will attack everywhere in world. Iran's unusual World War III threat to Israel and US over Khamenei. Sabi rito mga kapatid, dito, an Iranian official has warned that any attempt to assassinate Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei would trigger worldwide retaliation. Worldwide retaliation, sabing ganun, including inside the US. Hassan Rahimpour Asghadi said such an act would ignite, diba? Magiging mitya mga tol ng 5 continents and risk starting World War III. Iran vowed an endless, walang katapusang chain of operations if its leader is harmed. So yan ay babala nila kung sakasakali may gagawing masama. Diba, nagbanta na nga ang Israel dati, diba? Ang tanging paraan lang daw para matapos ang conflict, kailangan nilang i-eliminate etong supreme leader ng Iran. Pero eto, pinangunahan na ng Iran. Nagbabala na sila na kung ano man daw ang mangyari sa kanilang supreme leader ay magkakaroon ng worldwide retaliation. Worldwide retaliation. Ibig sabihin mga tol, damay-damay na buong mundo. Well, para ito'y malaman natin ng detalye, panoorin natin to at syempre samahan ninyo ko. Bigyan natin ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Naku po, pang buong daigdigan na to, no? So huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Iran's global strikes threat over Khamenei. No, tagalin na lang natin yung sounds. Assassinate Khamenei and Iran threatens US and Israel. Pay in blood. Oh, grabe. Pagbayaran ng dugo. Iran's big threat in Khamenei, sabi, is hit. If Khamenei, kung sakasakali mga tol, napupuntiryahin si Khamenei. Ayun, basahin natin A senior Iranian official has issued a stark warning over threats to Iran's supreme leader. Sabi pa nga ganun ni Trump, diba? Alam daw nila kung saan nagtatago si Khamenei. Ang pinakamadaling gawin daw nila is puntiryahin si Khamenei. Diba? Pero hindi nila ginawa, hindi ginawa ni Trump. Yun din sana ang gustong gawin ng Israel pero pinipigilan sila ni Trump. Ngayon, eto isang senior Iranian official ang nag-issue ng babala, no? Kung sakasakaling galawin si Khamenei, mga tol, talagang matindi ang kanilang ibinabanta. Hassan Rahimpour Asghadi, ewan ko kung tama yung pagbasa ko A top cultural advisor made the remarks in a post on X. Pinost niya sa X, dating Twitter. He said, any attempt to assassinate Ayatollah Ali Khamenei would have global consequences. Global mga tol, pambuong daigdigan na to. Ano ba ibig sabihin yan? Ito'y nangangahulugan ba na kapag halimbawa ginalaw o may nangyaring masama
kay Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Magpapakawala sila ng mga missile na wala nang pinupuntirya. Kumbaga, magsilipad kayo kung saan man kayo bumagsak. Parang ganon mga tol. According to Asgadi, retaliation would be swift and span across 5 continents. Ay naku po, ayan na mga kapatid, no? Sa 5 kontinente, syempre hindi damay dyan yung Antarctica, wala naman tao dun eh. Pero sa 5 kontinente mga tol, diba? Doon na kakalat sa 5 kontinente, so damay-damay na. Ganong katindi ang gagawin nilang pagganti kapag may nangyari dito sa Supreme Leader. Yan ang kanyang babala, sabi rito sa pinapanood natin. He specifically warned that attacks could hit targets inside the United States itself. No? Yun ang sinasabi nila, yung pag-atake nila ay pwedeng mismong sa loob ng United States, loob mismo ng Amerika. Asgadi declared such a move would trigger a cascade of operations worldwide. Pambuong munduhan na talaga. Siyempre kahit malayo tayo rito, pwede rin, di ba? Kasi kabilang tayo dyan. Nasa tayo kontinente ng Asia. He described it as the greatest mistake of the century and a form of self-destruction. Yun na, napakalinaw dito sa sinabi niya, no, kung paano niya i-describe yung mga banta laban kay Supreme Leader Khamenei. Yun daw ay ang pinakamalaking pagkakamali ng century and a form of self-destruction. Kumbaga, parang sisirain na natin ang daigdig nun kapag ginalaw si Khamenei. Parang yun ang, kung ganun niya dinidescribe, self-destruction, a form of self-destruction. Greatest mistake of the century, sabi niya ganun. The Iranian official said the region would immediately erupt in flames if Khamenei is hit. Naku po, napakatinding babala nun mga tol, no? Kumbaga parang na yan, gagawin nilang impyerno ang daigdig. The Iranian official said the region would immediately erupt in flames if Khamenei is hit. Napakatinding nito, no? Napakatinding babala mga tol. He added that US interests and those of its allies would become legitimate targets, no? Pati mga allies ng allies ng US, yung mga kaalyado ng Amerika, di ba kaalyado natin Amerika mga tol. No? Dagdag niya that US interest and those of its allies would become legitimate targets. Asgadi is a member of Iran's Supreme Council of the Cultural Revolution. His comments reflect growing tensions in the wake of ongoing Middle East conflicts. Iran has long accused the US and Israel of covert plots against its leadership. Laban nga dun kay Khamenei. Asgadi warned this act would not go unanswered and would escalate into global, no? Sabi niya ganoon, kung ano man daw ang pinaplano nitong dalawa, si Trump at saka itong si Netanyahu, no, ay hindi maaring hindi sagutin at aabot pa nga daw ng pambuong mundo into global, sabi ganoon. Asgadi warned, ito yung babala ni Asgadi, na yung this act would not go unanswered, hindi pwedeng hindi nila sagutin yan, di ba? At aabot sa pangbuong munduhang escalation. He said a third world war, yan na, no? Ikatlong laban ng pandaigdigan could erupt if the Iranian supreme leader is harmed in any way. Sa kahit na anong paraan, basta nasaktan o napahamak yung kanilang supreme leader mga kapatid, no? Eto na daw yung simula ng isang pandaigdigang labanan, no? Ikatlong pandaigdigang labanan. Yan ang babala ni Asgadi. The statement underscores Iran's red line and willingness to respond without limits. Wala nang limitasyon mga tol. Wala nang rules. Diba sa mga labanan, dapat punteryahin mo lang yung mga ganito, yung mga ganyan, mga kalaban mo lang. Wag ka magdadamay ng ng mga sibilyan, diba?
Dapat hayaan mo munang umalis yung mga sibilyan, warningan mo muna sila, paalisin mo muna, palikasin mo muna sila bago kayo matake, parang ganun. Eto, without limits, no? Wala nang limitasyon. So ngayon mga tol, ano sa tingin ninyo ang mga susunod na mangyayari? Diba? Ganong katindi mga tol yung babala ngayon ng isang Iranian official. Pambuong mundo, damay-damay na lahat, no? Pambuong munduhan at aabutin ng limang kontinente. 'Di ba? 5 continents damay mga tol. Ay naku po, medyo yun, no? Medyo nakakatakot 'yun pero sana wag mga kapatid, no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.